Na kwento na katulad sa mga madilim na bahagi ng buhay mo, yung mga malulungkot na pangyayari sa buhay mo, kailan mo nasasabi sa sarili mo na kailan ako masaya o kailan ako malungkot? Alam mo, Shane, sa totoo lang, no, itado ko ngayon, hindi ko alam kung anong tunay na halaga ng saya. Okay. Ang alam ko lang, lumalaban ako para mabuhay. Yun naman talaga dapat. Alam mo, nabago ang ganong perception ko nung pinagdaanan ko ang ganoong physical na abuse, no, sa taong minahal mo at binigay mo ang lahat. Tumugal ka sa isang relasyon na alam mong hindi sasang-ayunan ang pamilya mo. Kaya hindi ko nga pinaalam sa kanila na may karelasyon ako, tumubok sa ganitong relasyon. Pero imagine 3 months sa loob ng 3 buwan, nararanasan mo ang ganoong pang-aabuso. Na pumapasok ka na opisina, punong-puno ng foundation ng mukha mo. Diba? And may mga panahon na bawal akong hawakan dito sa shoulder because namamaga. Pero inaya ko siya dahil decision ko siya . Nagmamahal ka. Sabi nga ng mga kapatid ko, no, decision mo yan, panindigan. Ginawa mo yan, wala kami sa panahon na gumawa. So naging malungkot, no? Kaya nabago yung saya. No? Naiba yung mukha para sa akin ng pag-ibig. Kaya then, lalo nung tapos nadagdagan pa nung nawala ang nanay. Alam ko na lahat tayo mawawala sa mundo. Hindi ko lang inasahan. Ang pinakamasakit lang sa akin, nawala yung nanay ko sa panahon na wala akong trabaho. Kasi doon naramdaman ko yung nandito ka sa sarili. May mga bagay na nagagawa mo dati na hindi mo nagawa nung wala siya. Kaya sa totoo lang, hindi ko alam kung ano lang ang kahulugan ng saya, kung ano lang ang kahulugan ng lungkot. Ang alam ko lang, lumalaban ako ngayon. Sorry to ask, dumating ba sa punto na itong tao na to, humingi ba siya ng tawad sa'yo? Hindi. Hanggang ngayon. So, sabi nga, no, mananatili siyang bubog. Hindi ko alam kung dinadala ko yun. Hindi ako galit. Pero dahil sa kanya, binago niya ang isang Roy hanggang ngayon. Roy, Paano ka nakaligtas? paano ka nakaalis sa ganung sitwasyon? Alam mo, iniyak ko yan, no, sa harap. Sabi ko sa kanya, pakawalan mo ako. Kung hindi mo ako nakikitang, kung hindi mo ko kailangan sa buhay, pakawalan mo ako. Dahil hindi kita kailangan. What do you mean, babe, pakawalan? Pakawalan na physically inano kanya? Tapusin na namin yung relasyon para matigil na ang ganoong pananakit. Gano'n. Parang mahirap i-let go yung ganyang klaseng pain. Kasi ano yan magkakasama yan yung emotional pain, verbal pain, and siguro naman lahat ng yon pinagdaanan mo, diba? And Kaya nga natatakot akong sabi nga nila, bakit hindi mo muli ng puso mo, magmahal, nakasakaling humilom yung pinagdaanan mo, pero natatakot siya ako. Yun ang unat huling pag-ibig na sinugalan ko. Pero malalim ang iniwang sugat at naging kabiguan niyang dinudot sa buhay. Kaya nga maraming nagtataka, ang daming nagbago. Sa pananaw ko, sa outfit ko, dahil din yun. I have a question. Did you go through therapy? Kasi iba yung may kasamang physical abuse. And of course, verbal. Did you go through therapy or na-consider mo ba na I think I need help? Kasi talagang sobra yung... at sino yung mga taong nilapitan mo that time na nakakaranas ka Alam mo, nito? nung pinagdadaanan ko yun, may isang tao kong nilapitan, pero pinalikuran tayo. No? Wala akong nagawa ng mga panahon ng kundi umiyak ng mag-isa.
and mag-isip kung paano mo sisimula ng sarili mo Mhm. nang walang damage sa pamilya. Mhm. Kasi nga, di ba, lumaki ako na na ang tanging naiambag ko, ang naibibigay ko noon ay puro masasaya Mhm. o pagkilala, no? Sa academic, Mhm. sa lahat ng bagay. Kasi sabi ko kanina, ang prinsipyo ko, hanggang sa pumikit ang mata ng magulang ko. Gusto ko, bilang anak niya, bilang bahagi ng 12 niyang anak, Mhm. ay gusto ko pagpikit ng mga mata niya, magandang alaala kung babaunin niya tungkol sa akin. Alam ko, may mga pagkakamali, mga ibang kapatid o ako na naging makali sa puso ng magulang natin. Pero alam ko sa puso ko na yun, lahat yun, nabura yun dahil mahal nila kami. Mhm. Pero kasi iba ang naging prinsipyo. So, para sa akin, hindi ako naging mali sa prinsipyong yun dahil pinatatag ako nun Mhm. ng desisyon na itago ang ganong pinagdadaanan sa buhay. Although ang naging kapalit ay ang isang pagbabago, no, ng isang Roy. Mhm. Kasi nung bata ka, kasayahin ako Oo. Ay, talkative. Mhm. Sa mga kapatid ko. So, pero ako ang pinakamalambing, no? Mhm. Sa lahat ng mga kapatid. Ako ang pinakamalambing. Taklesa, Mhm. direkta magsalita. Walang pakunda, wala nang kumbaga sabi ni Wala na Vice Ganda, patumpik-tumpik. walang patumpik pa. Ganun ako. Oo. So, nawala yun. Mhm. Naging biglay, naging tahimik. No? Naging tahimik, naging limited ang komunikasyon. Anong naging lesson sa'yo nun? Is it like going through positive or parang anong lesson sa buhay mo nun? Bakit ka nag-transition from sabi mo talkative tapos bigla kang naging tahimik? Nag-iba ba dahil sa mga painful experiences mo? No? Nagbago dahil sa sakit. Mhm. Dahil sa dinulot ng ganoong klase ng relasyon. Mhm. And hanggang ngayon, sabi ko nga, hanggang ngayon, hindi ko alam kung habang buhay ko bang dadalhin yung pagdadalamhati ng pagkawala ng nanay ko. Lalo yung nasaktan ako nung sinabi ng kapatid ko na huwag yung pababayaan si Roy. Mhm. Mahalin niyo si Roy. So, alam mo, niyakap yung buong kabaan mo. So, nung mga panahong nalaman ko ang ganoong huling mga salita ng nanay ko na hindi ko alam. Mhm. Kasi alam mo, ang tulad ko nga, sabi ko sa kapatid ko, alam mo ate, ngayon ko na-realize na siguro sinabi ng nanay ko yon dahil kailangan ko ng apoy. Dahil madali akong lumakap sa mga taong maaaring sunugin ako. Kumbaga, nagbigay na ng mensahe ang nanay mo para maging matibay ka. Diba? Was it ever a time na, nagkaroon ba kayo talaga ng chance ng nanay mo nung nabubuhay pa siya na magkaroon kayo ng heart-to-heart talk? Paglalahad ng aking nilalaman ng puso. Lahat ng mga okasyon, ginawa kong special para sa kanya. Okay. Mother's Day, birthday niya, Valentine's, no? Lahat yun, okasyon, may flowers siya, chocolate siya, special lahat. Dahil ba sa tinatago mo yung nararamdaman mo? Ayokong maaninag niya o maramdaman niya kung ano yung pinagdaanan. Okay. Dahil alam ko, Dahil gusto mo lang talaga ipakita sa magulang mo kahit nasasaktan ka, matibay ka. Yes. Oo. Dahil yun ang gusto niya. Roy, dahil nasabi mong matibay ka, no? Pero I think, ano yung pinaka malaking pagkakamali mo sa buhay? I'm pretty sure. Mahirap sagutin yung tanong na to, but Siguro ang pinakamalaking pagkakamali ko ay ang pansamantalang malayo ang kalooban nila sa akin. Dahil pansamantalang nalayo dahil kailangan ko munang silumin kung ano yung naging bubog sa puso. Okay. So, sabi ko nga baka hindi din na naunawaan kung ano yung pinagdaanan, kung anong pinagmumula ng pagbabago. So, yun. Pansamantala.
Okay. Baka sa kanila, nararamdaman nila yung paglayo. Mhm. Pero, alam ko, alam nila na mahal ko sila. Mhm. Speaking of mga kapatid, lalo na ganyan kadami, no? May mga may mga imperfections yan, di ba? Di ba? May iba-ibang level of niyan, yung niyan yung topak. Ganun tayo. May iba-ibang matopak niyang mga kakapatid eh. Meron ba sa mga kapatid mo na alam mong hindi kayo sobrang close na kailangan ma-fix natin ito? Kapag-usapan natin ito kung ano yung dapat nating maayos. Kasi alam ko hindi tayo close eh. Dumating na ba yan sa punto ng buhay mo? Alam mo, hanggang ngayon, no, ginagalang namin ang bawat damdamin. And sabi ko nga din, lahat ng bagay, lahat ng nilalaman ng ating mga puso, may tamang panahon upang buksan. Pero sa ngayon siguro, nasa panahon kami na kapwa sinasantabi muna sa aming kalooban at nag-aantay ng isang tamang panahon. Kailan ang tamang panahon na yon? Siguro kapag nahilom na siguro ako. Okay. Nahilom na ako doon na kung saan nakikita ko ulit ang kahulugan ng saya. Sa magkakapatid, meron kang nakakabanggaan eh. Pero meron din bang kapatid na sobrang nakikita mo na parang halos pareho lang ng nanay mo? Halos pareho lang tatay mo? Yung sino man dyan sa kanila, yung sa tatay mo o sa nanay mo, kanino ka naging close? Meron bang isa sa mga kapatid mo na halos din ganon ang ugali sa nanay mo? Meron. Pero ginagalang ko pa rin yung pagkakaroon ng pamilya. And naiiba pa rin talaga ang level ng pagmamahal ng isang anak at pagmamahal ng isang kapatid. Yes. Siyempre may kanya-kanyang na yan, iba may priority na yan sa buhay. Na naiintindihan ko yung ganyang ganyang mga damdamin eh. Pag alam mo, minsan ayaw mo nang makaistorbo. Alam mo yung gusto mo nang sabihin sa kanila na ito yung nangyayari sa akin. Kaya lang, nakikita mo rin yung sitwasyon ng buhay nila. Pero minsan maiisip mo rin na kailangan mong lapitan sila kasi para mapakinggan mo rin yung side nila, yung kwento nila. Kaya nga sinasabi nila, may mga bagay na may pinagdadaanan ng isang tao na hindi mo nararanasan. Nangyari yan sa amin ng sister ko. Noong time na yon na sinasabi niya sa akin, ate, hindi mo naman alam kasi yung kwento ng buhay ko. Doon ako na kailangan kong makilala yung kapatid ko. Alam ko na alagaan lang kita eh. Pero hindi ko na nakita na yung pinagdaanan mo. So yung siguro yung isa sa mga pwede nating ibato sa mga viewers natin. Pa rin talagang pinaka-importante at mahalagang bagay na pwede nating panghawakan dito sa mundo, kundi yung pamilyang binigay sa atin ng Diyos. Na kailangan yung mga Pilipino, alam mong family ties tayo. May yung pag sinabing, pag tinanong mo yan sa ibang bansa, mas gugustuhin nila yung kultura ng Pinoy, pagdating sa pamilya. Pero marami ka rin naririnig na mga storya eh. Mga storya na nagkikita lang sa loob ng bahay, papasok na, alis na, hi, hello. Hindi na nagkakaroon ng chance na mag-usap. Diba? Yeah, it's a privilege or it's an opportunity for us every time we see our family members. Lalo na sa kanila na ganun kadami, di ba? Oo, ang sarap niya kasi ako ang nanay ko OFW. So, for a very long time, akala ko ganun ang normal eh. Hindi mag-uusap. Usap lang kayo pag hi, hello, ganyan. Pero, yun nga, I would like to share na if you have your family members, your parents, your mother, your father, beside your sister, kausapin niyo sila. Laging kumustahin. So, kumusta ka na? A simple word lang na kumusta, malaking impact yun sa kanila eh. Kasi ito talaga yung nangyayari ngayon eh. Natatakot na tayo sa salitang yan, kumusta. Kasi akala natin, pag kumusta, mangungutang eh. Yun na talaga yung pero nawala yung essence ng yung
yung kumusta eh. Baka pwede nating minsan yung pangungumusta na yun, yung talagang bukal sa puso natin na na gusto nang natin marinig yung nangyayari din sa mahal natin sa buhay. Alam mo, I think, di ba, sobrang laki ng family mo, so ang dami mong pamangkin. Ay, oo. Ah, oo. Dahil na. Mga ilan na? Pamangkin ko, yung unang pamangkin ko, mas malanda pa sa akin. Anak ng pangalan ko. Mong kapatid. Kamusta ka naman bilang tito sa kanila? Stricto. Stricto ka. Mm. Gusto mo talaga ang makapagtapos din silang lahat. Walang kulit. Ayun, obligasyon na yun yung mga kapatid ko. Yung yung pagiging stricto kasi parang, kung nasa bahay kayo, proper. Masyado akong organized, proper. Bawa, pag naniba yung bata, kapag nanonood ng TV kami, alam mo, bumabaliktad sa upan. Ganun pa nun. Kapag nanonood ka ng TV, ganun lang. Ay kami hindi. Pag sinabing halakak talaga. Pag sinabing takot talaga. Ganun Ay yung... naman, so ay hindi mo galaw-galaw. Balikot. Oo. Dito yung pusto, nandito yung ulo, tapos nanonood. Yan ang ano mo, pet peeve mo. Lahat yun natatakot sa akin. Oo. Pag nandito sa bahay. Dati no, ewan ko hanggang ngayon. Ay, at least na nakikilala na natin ng pamilya mo. Pero syempre, pag lumabas na tayo ng bahay, meron na tayong tinatawag ng mga kaibigan. Ganyan. Meron bang masasabi natin si Roy na meron ba siyang circle of friends o meron ba siyang best friend? Yun, baka gusto mong kwento sa amin kung sino sila para makilala na natin sila rito. Nandito ba siya? Yung pagkakaibigan. Dati mo, napakayaman ko sila. Sobra ako mapagmahal. Masyado akong mag-invest ng panahon, ng oras. Kaya siguro na-apply ko yun nung una kong sinubukan magpag-relasyon. Di ba? Binigay ko ang lahat. Pero hindi pa kaibigan. Kasi kaibigan kasi minsan. Kapag may kanya-kanya ng layunin sa buhay, lalo kapag kasama mo na yung dati, mga previous job ko, ang dami na. Naiba na. Lalo pa nagkakaroon ng family. Di ba? But ako naman, naniniwala ko, mabuti akong kaibigan. Nagkataon lang siguro na naiiba lang ang mga perception nila kapag nagkaroon ng pamilya, nagkaroon na ng relasyon, or may mga mas nakikilala silang tao. So, ngayon, may mga best friend ako hanggang ngayon, on high school days. Until now, ano pa rin? Nag-uusap pa rin kami. Okay. Pero hindi na ganoon ka-close because, syempre, limitado na yung pagbibigay nila ng kwento. So, ikaw din magiging limitado ka rin. Sabi ko nga, kung anong binibigay sa'yo, siya mo namang binabalik. Mahirap naman magbigay ng 100% kapag 50% naman binibigay sa'yo. Yeah, may total na kukwento mo rin lang ng mga percentage na yan. May mathematics. Balik tayo, magmamat talaga tayo. Meron ba sa mga kaibigan mo na tumating sa punto ng buhay mo na nasaktan ka nila? Tinuruan ka ng leksyon. Ay, oo, ang dami. No? Both financial and emotional. No? Pagdating sa financial, dumating sa mga punto na nagkontahan. Yan ang pinaka dyan, pag-usaping usaping pera na eh. Ako, pag naglalabas ako ng pera for the sake of hindi malabas, hindi ako nagkwento. I keep everything. Kung ano yung binigay ko, yun na yun. Kumbawa, may mga contribution. Hanggat kaya ko nga, walang contribution. Sagot ko na ba? May mga ganong incident. Emotion dahil kapag may mga sinasabi ka na nasasaktan sila, iniiwasan ka na nila dahil ayaw nila makarinig. Is because ayaw nila ng opinion mo? Okay. Yeah. So, can you say na ano ka na ngayon? Quality over quantity? Kasi parang ako ngayon, dahil dami kang friends, parang ikaw, lahat open. Pero ngayon parang, siguro okay na yung 5. Okay na yung 2. Yung sabi nga nyo, katulad ng sinabi ni Alexandra De Rossi, di ba? Oo. Lord, bigyan mo ako ng isang kaibigan na pag-uusapin namin ay tungkol sa buhay. Hindi yung mga kaartihan. Totoo. Di ba? Lalo pag umiidad ka na, syempre, iba-iba na. Yun sana. Oo. Sana kung muli akong pusugal, at ang dami na pinagkaibigan, di ba? Oo. Kung muli kang pusugal sa isang pagtitiwala, ganun sana ang bigay ni Lord. Oo.
Tsaka binabago na kasi ng panahon eh. Binabago na tayo ng mundo. Ang ano lang dyan, sumasabay ka ba sa nangyayari sa mundo? Diba? Kaya nagkakaroon ng kaya nagkakaroon ng hiwalayan ng mga magkakaibigan eh. Dahil may mga taong andaling mahikayat, andaling mahila ng mundo. Pero kung talagang totoong kaibigan ka, no matter what, kaibigan ka ng taong to. Sarap lang isipin na may kaibigan ka na alam mong sa mga panahon na malungkot ka. Yung panahon na malungkot ka ba at may pinagdaanan ka during the time na na-experience mo yung physical abuse, meron bang taong nandyan para sa'yo?